Good afternoon mga kapatid, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sunday na naman at I'm so excited sa Word of God ngayong hapon. One of the reasons daw why did God allow problems to come is to develop and to grow our faith. And to grow our faith is a big decision to make, to grow or die. I believe this message mga kapatid is very beneficial, especially in this troublous time. So watch this sermon. Okay. I am the true vine, sa raw ang puno ng ubas, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Lahat na hindi nagbubunga, tinatanggal. Every branch that beareth fruit, He purges it. May purging, may cleansing, nililinis niya pa. That it may bring forth more fruit. Kapag namumunga na, lalo niyang pinuprune, tapos pinaprune. Then you are clean through the word which I have spoken unto you. Next verse. Abide in me, and I in you. And as a branch cannot bear fruit itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Ang title po ng ating pangaral ngayon is about grow or die. Lumago ka o mamatay. Wala tayong choice, no? Lahat tayo manalangin, Lord Jesus, tulungan niyo po kami, bless niyo po ang service na ito. Ikaw magbigay sa amin ng kalakasan, pagtulungan, inspire mo kami, Panginoon, na patuloy na mabuhay para sa iyo. In Jesus' name, Amen. Bago tayo umupo, kamayan mo ang iyong katabi, huwag mo takutin, sabihin mo lang, grow or die. Grow or die. Grow or die. Okay? Grow or die. Isa po sa mga signs that you are really living. Isa sa mga palatandaan na ikaw ay tunay na nabubuhay is you are growing. Malaki po ang pagkakaiba ng existing sa living. Ang stainless na ito'y mag-i-exist 1,000 years maybe. Pero hindi ibig sabihin nag-i-exist ka, buhay ka. Iba naman yung nabubuhay, hindi ka lang nag-i-exist. Hindi ka lang nakatayo dyan, yun. Hindi ka lang nasa tatay mo o nasa family mo, nakaupo sa church, nag-i-exist ka. But you are growing. Okay. So, itong growth mga kapatid itself ay hindi maiwasan. Once na nagpasimula na yung buhay, yung bata kapag yan po ay may pintig na, hindi na kayang pigilin yan. You either kill that child or let him grow. Kahit anong tabo ng mga buntis, lalabas at lalabas yan. And after months yan, lalabas talaga yan. Then kapag yan nailabas na, dire-diretso yung paglaki ng bata. Once na may buhay, we cannot prevent mga kapatid yung growth. Tuloy-tuloy yan. That's the law of nature. Kaya lahat na may buhay, lumalag. Right. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Tayo'y din-design para lumago. At as a pastor, ako po'y intentional pastor. I'm a big believer of intentional teaching. Okay, lahat po ng approach na yung intentional. Tignan niyo po yung mga corporate world, more on mentoring, coaching. Bakit nakita na nila yung problem? So intentional sila. Lahat ng activity sa school, intentional. May kinalaman dapat doon sa pag-abot nyo ng yung goal. Pag pumunta kayo sa school, ang school po intentional. Hindi yan nanguhula. Ako may ituturo ko bukas. Okay, nasa lesson plan na yun. Kaya kahit second quarter ka pumasok, may nakalapat na subject na kasi intentional yan. Ang school, intentional. Ang corporate world, intentional. Church na lang ang hindi intentional. Simbahan lang. So, nakita niyo po as you notice, observe, yung sermon natin for almost 2 months na, intentional po yan. Amen? More on
going to your next level, rethinking, mag-lead, and pagpapalago. Ang sarap mag-lead ng isang church, na growing church. Growing church, mga kapatid. Ang sarap i-lead ang isang growing church. Kapag ang church naman natin ay hindi nag-grow, as I said yesterday or last Sunday, if the church outgrows the pastor, lumago ang church, ang pastor hindi. Or if the pastor outgrows the church, lumago si pastor, yung church hindi. Dalawa lang yan, either magpapalit ka o mag-stoop down ka, tapos hayaan mo sila lumago para sabay kayong lumago. Lahat ng may asawa dito sa amen. Amen. Growing pa kayo in marriage. Ikaw lang ba lumalago? As time goes by, lumalalim ang pag-ibig mo sa asawa mo. Right. Amen. Pero yung asawa mo naman, lumalalim din ang pagkamuhi sa'yo. Nagbaliktad. Ikaw habang tumatagal, gusto mong to get closer and closer. Siya naman, agad maaari, makalayo sa'yo. So titingnan mo rin. Dapat pareho kayo. Sa relationship nyo ba, as husband and wife, sa friendship, nag-grow ba kayo? Maraming mga sucker sa relationship. Parang linta. Medyo puro sip-sip, puro take, walang give. Dapat give and take. Okay ba yan? Huwag puro utos. Magpa-utos ka rin minsan. Lahat ng mga mahilig mag-utos dito sa amen. Wala na nag-utos. Dahil masar katabi ko yun. Hallelujah. We need to grow or die. Ang isa sa analogy na nag-brought up sa atin ng Bible is the analogy of the tree. Ang Panginoon ay ang puno. O minsan, we are likened to a tree. Tayo mismo ay parang puno. Okay? Tapos kailangan tayong itanim, matiligan, then eventually lalago. So let's talk about the life of a growing Christian. Paano ba lumalago ang isang Christian? What are the marks? Ano yung mga palatandaan? We will never grow unless we want to grow. Hindi ka lalago hanggat hindi mo gustuhin na lalago. Kailangan i-will mo, i-desire mo. Halimbawa, kung ang buhay mo, sawang-sawa ka na sa cycle ng buhay mo, January, hallelujah, makakabayad ng utang. February, March, mababaon na naman sa utang. Tapos, babawi ka na naman, makakabayad. Pagpaikot-ikot ang buhay mo, minsan nakakasawa ka. Alam mo, minsan, ang panalangin mo na lang, Lord, ibang problema na lang. Kasi yung 10 taon mo nang pinoproblema, walang progress. Right. Hello? Amen. So, problema ko yung asawa ko. Talagang matagal na yan. Okay, ito po ay life tips. Isa sa mga life tips ko po. Sa relationship, ang pinaka-importanting bagay na dapat po natin alamin, tanggapin, na salita at matutunan yung salitang acceptance. Yung mga acceptance. Acceptance. Matatanggal lahat ng problema mo dahil sa salitang acceptance. Right, right. Si Jesus, bago nagbago ng buhay. Si Jesus, bago nag-implement ng challenges, He first accept people. Tinanggap niya muna yung tao. Yung asawa mo, bago mo gustong baguhin siya, tanggapin mo muna kung sino siya. Right. Yan talaga siya. Ngayon, nalala ko isang young people nagpa-advise, Pastor, na-confuse po ako sa aking sexuality. Okay? Ano po, parang feeling ko po, sigaran na ako. Nagpa-advise sa Pastor. Okay? Huwag po kang nag-condemn. Ibig sabihin, mga anak kang, di ba? Ang forma niya is maximum. Maxim sa gabi. Hindi man gano'n, di ba? Baka, ano gagawin mo? I-accept mo muna na may pinagdadaanan sa mundo. Di ba, yung mga tradisyonal na Pilipino, dinulubog yan sa drum. Hanggat hindi ka nagbabago ng pananaw, hindi ka out yan. Hanggat talagang nalulod-dulod ba siya? Taas mo kamay mo, ano ka na? Pray na. Nagkanta ka na. Lulubog na naman yun, ang balidaan na. Lulubog
Huwag na naman hanggang sa pag hindi mo na kaya, taas ka na kamay. Pag taas na kamay, ano ka na? Jezebel. So ano gagawin mo yun? Asawa mo talaga, pinakilaki yan sa kamaran. Yan, accept. Accept mo ano meron ka. Anak mo talaga hindi na honor sa magmamahal na yan sa'yo. Hindi ka naman honor eh. Kung maka-demand ka, masyado kang demanding. Alam mo yung mga frustrations natin sa buhay, wag mo ipasa sa anak mo. Minsan kaya gusto natin silang ma-honor kasi nga hindi ka na-honor. Alam mo yun yung feeling na ngayon, pangarap mo yan na tinutupad ko, ginagamit ko kay anak mo. Na okay talaga minsan, ang magulang talaga, i-guide natin ang anak natin, hayaan natin maging honor. Ayan. So, isa yan sa pagtanggap ka, so hindi lahat ng anak pare-pareho. Yung iba nagmana sa iba naman nagmana sa asawa mo. Pag matalino, mana ka talaga sa akin. Pag ito talaga sa tatay mo, nagmana ka. Kaya sa ginaguro agad natin, di ba? So, ibig sabihin, mana-mana yan. Ano gagawin mo yun to accept? Yung isang anak mo, laging Reyna Elena. Yung isang anak mo naman, laging taga-hawak ng mga ilaw lang. Ano gagawin mo? Ganito talaga siya eh. Yung ganda niya pang umaga, yung isa naman pang gabi. Para yung ganda yan. Iba-ibang na lang mga kapatid ng... So, ang point po natin yung to accept. Para lumago ang family, ang relationship, dapat tanggapin mo. Ano meron? Okay? Kesa naman, meron ba dito family member na hindi kagandahan? Siyempre lahat kayo magaganda, pero may isang kapatid na hindi maganda. Ay, tatago mo. Tatak pa ng ano, pag bibisita, inaagisa mo ng kumot. Ano yan? Ito, di ba? Ano ba, meron ka kamag-anak na medyo may konting pag nadidepress, nawawala sa ulira o nawawala sa kapitwa. Ano yung tatago mo? Itatapon mo sa pinakamalayong institution? Ano ba ang importante sa image, reputation, o family? Family. Itago, ano ba yan? May mga pamilya kang hindi talaga may mga physical deformity. Ano gagawin mo? Kapag may reunion kayo, laging iniiwan. Bakit? Hindi kasi sa maayos tignan. Hindi. Pamilya mo yan eh. Yung accept. Tapos magulat ko na lang, na-depress siya. Nagkaroon ng mental problem to sa problema. Ano bang importante sa atin? Reputation of family. Sabi mo kasi grabe, acceptance. Tanggapin mo siya. Si Jesus Christ, bago nag-correct, he accept. Tinanggap niya muna si Mary Magdalene. Ano yung pokpok, prostitute? Ano ginawa niya? Tinanggap niya muna na ganyan ang problema. Hindi na ideal. Pero bago kita nakilala, nasa ganyang kalagayan ka. So tinanggap ni Jesus yan ang kalagayan mo. Pagkatapos siyang tanggapin yung unconditional love, unti-unti pinakita niya, mahal kita, i-introduce mo ngayon ang pagbabago. Mahirap magbago kung hindi ka mo muna nag-accept. Hello? Pwede na tayo mag-uwian. Kung meron tayo hindi matandaan sa preaching ko, ito, huwag yung kakalimutan. Powerful words. Kung may mga hindi ka matanggap sa body parts mo sa mukha mo, ngayon pa lang pag-aralan, matagal pag dadalhin mo yung mga yan. Right. Kung di mo mapagtsagaan yan at matutunan tanggapin, ibabarandan mo pa sa mga activity at mga occasion. Ngayon pa lang, matutunan mo na tanggapin. Ganyan talaga ilong mo, ganyan talaga mata mo, ganyan talaga mukha mo. Ibigay mo sa iba, hindi nyo tatanggapin. Kaya pagtsagaan mo na, ang ibig ko sabihin. Hello? Can you say amen? Parang po kami natin sa Lord. Acceptance. We must maintain the desire to grow. Maintenance, very powerful word yan. Yung mag-maintain, maganda ka ngayon kasi kaya mo pang i-maintain yan. May mga babae dito at lalaki, nung na-meet ko 5 years ago, talaga naman matikas. Nga ka, pero ngayon, next subject. Bakit mahirap mag-maintain? Yung mga young people natin dito, matitikas dati yan. Dati yun, mga kapatid. So, dapat magkaroon ka ng maintenance. Maintenance, mahirap yan. Mga may-init young people, mga nanay, yung pagbubuksan mo ng church, 3 oras na pala, nasa labas ng pintuan, excited. Pero ngayon, nawala na yung passion. So dapat yung ating gutom, desire na lumago, panatilinan. Panatilinan.
Hallelujah. Lahat ng gusto mo sa amen? Ito pong pupukosan natin ng discussion, the marks of a growing disciples. Anybody pwede magsabi na, Pastor, growing na po. Sa puro iyak ko ng Sunday, Pastor, pakaramdam ko talaga lumalago na ako. Okay, bago tayo mag-full ng ating emotion, ito po yung ilang mga obvious mark of a growing person, growing disciple in Jesus. Ano po yung obvious mark, mga kapatid? Una is the mark of maturity. Kumbaga sa puno, itatanim mo muna yan as a seed. Let that seed grows. Dapat yung binhi lalago. Magmamature, mag-i-sprout. Okay, magkakaroon ng stem, magkakaroon ng branches, tapos magkakaroon ng fruits. Yan po yung mga stages. Ano pala tandaan ng isang bata lumalago na? Nagmamature. Everybody say maturity. Maturity. Okay. Anong palatandaan kapag ang tao nag-mature? Alam niya na ang commitment. Ano ang pagkakaiba ng taong successful sa hindi successful? Ng loser pati successful? Commitment. Lahat sila may goal. Gusto kong magkabahay, gusto kong sumeksi, gusto kong gumanda ang buhay. Ang question, are you committed sa goal mo? Commitment. Committed ka ba sa church? May commitment ka ba sa church na ito? O ano ba sa mga ano lang kapag wala akong madaluan. And sa church ba may commitment ka? Na-commit mo na ba na ang church na ito will be your home church? Alam niyo po ang buhay parang journey. Paglalakbay mo sa binabagyo ka, inuulan ka binaba, iba yung nakikibahay ka sa sarili kong bahay. Kung lumalago kang Christian, di mo po subukan mo yung anak mo, pakainin mo iba't ibang bahay araw-araw. Lalago ba yan? Lalago kasi tanong, walang intentional na pagpapakain sa kabilang bahay kasi kabilang ng magulang ngayon. Kung ano lang pagkain nila, tinatira sa rep, mapakain. Subukan mo mag-aral sa isang school. Sa sunod na buwan, sa AMA, sunod sa STI, Puleho de Santo Niño, ano mangyayari sa'yo? Dapat may commitment kang isang school. Okay ba yun? Committed ka ba sa church na ito? Dapat ang palatandaan na lumalago ka, may commitment ka isang simbahan. Hindi po pwedeng lahat ng church dinadaluan mo. Ano kalalago? Kasi bawat simbahan may culture. Ang bawat simbahan may personality. Kung iba-ibang personality, diverse personality, kaya salamin po natin, ako ba'y lumalago? Check your commitment. Lumalago ka ba sa iyong love life, sa iyong family? Check your commitment. Pag sinabi ba lang tayo ng 10 o'clock nasa bahay ka na, meron kang ganong commitment magulang ko yan. Hello? Commitment. Marami po nag-engage sa relationship ngayon, ayaw ng commitment. Alam mo yan? Girlfriend tayo, one night stand, pero walang commitment. Hindi mo pwede akong gawing asawa permanente. Ikiman lang tayo. Walang commitment. Kaya ka ang marriage is not for the boys, but for men. Kasi ang bata naglalaro. Boys want sex, pero men want marriage. That is commitment. Ang gusto ng bata, sex. Pero ang gusto ng mature, commitment. Relationship. Kaya ang sabi ng Bible, for this reason, man shall leave his father and his mother and go to marriage. Hindi sinabing for this reason, boys. Kaya ang marriage para sa men na hindi sa boys. Can you say amen? Bago ka pumasok sa pag-aasawa, dapat men ka na hindi isip bata. Hello? What else? Consistency. Ang taong nagmamature, isa sa mark ng maturity, hindi tuloy-putol. Tuloy-tuloy. What builds momentum? Consistency. Paano ko malaman si Cheska May nagmamature? May ginagawa siyang tuloy-tuloy.
sa buhay niya. Paano ko malalamang meron na siyang good study habits? Yung bata, may ginagawa siyang tuloy-tuloy consistency. Ang hirap maging reliable at dependable ang hindi consistent. Nakakatakot pagkatiwalaan. Sa church natin, ang nire-raise natin, mga reliable disciples. When they say, yes, pastor, pupunta ako, pupunta yan. Hello? Amen. Ang hirap pagkatiwalaan ng hindi consistent. Amen. Kahit yung asawa nyo, ngayon, susuyuin ka. Diba? Tapos bukas makalawa, demonyo na naman ang tingin sa'yo. Hindi ka consistent. Diba? Dapat consistency. Tuloy-tuloy. Ano pala tandaan na nagmamature ka? May ginagawa kang tuloy-tuloy. Parang pwede na tayo mag-dismiss dito. Tuloy-tuloy, hindi tuloy-putol o putol-putol, tsaka tuloy-tuloy. What else? Submission to authority. Malalaman mo ang bata nagmamature, marunong lang magpa-under, Right. magpa-submit. Sabi mo nga sa katabi, submit daw. Submit daw. Submit daw. Ang mga nahaspan minsan, pati babae, sa marriage life, when you remit, I submit. Yan ang mga prinsipyo ng babae. Right. When you remit, I submit. Pag walang remit, ayaw magpasubmit. Walang submit. Ang biro nga nila sa marriage life, ano naman tayo, di ba? Kapag ang lalaki mayroong entrega, kapag ang lalaki umuwi sa bahay, walang dalang pera, walang entrega, ginujudo mo na yung asawa mo, ayaw mo humiga. Pero pag may dala kang pera, okay na kagad, nakahiga, nakalubo ba? Iba rin yung mirimit bago submit. Authority, sino dito na naranasan na magpa-under sa authority? Walang panahon sa buhay natin that we are not under authority. Pagkapanganak mo pa lang, nasa isang pamilya ka kagad. Pagkapanganak mo kagad, may tatay, may authority kagad doon. May tatay, may nanay, may kuya. Kita ni set ng authority. Pagpunta mo sa church, hindi tayo lahat leader dito, mayroong authority dito. Right. Amen. Hindi mo pwede pantay-pantay, dapat may authority. Right. Pagpunta mo rin sa munisipyo, kahit citizen ka, may mayor doon. Pagpunta mo sa barangay, may authority doon. Pagpunta mo sa isang bansa, may presidente doon. Merong senate, merong congress, merong chain of command. Ano pala tanda nagmamature? Unti-unti nakikilala mo, nakaka-experience ka, nagpapasubmit ka sa authority. Ano pala tandaan din na immature? Hindi marunong magpasubmit. May mga tao na mukhang mature, isa lang mo sa leadership, hindi marunong sumunod. Kaliwa, nakalaro na kayo ng follow the leader. Kaliwa, siya kanan. Tigas ulo eh. Tigas ulo. Kung sumali kayo sa contest, nakikantalo. Di ba? Kasi simple instruction, kaliwa, siya kanan naman siya. Mahirap i-lead ang church natin sa ating future kung wala tayong sinusunod na tao sa buhay. Amen. Importante po yun. Ano pala ka nagmamature ka? May kinikilala mo yung sa leader mo. Di ba, so pantay-pantay lang kami, dapat magpa-under ka. Kahit gaano ka ka-brilliant, ka-smart, ka-loving, ka-gifted, pag nasa isang cell ka, magpa-submit ka sa cell leader mo. Amen. Bakit mark ng maturity? Ako po, naranasan kong mag-work sa isang grupo na hindi ako nag-lead. Okay? Nag-lead ako ng kasama ko akong presider, ang kasama ko executive board member. Ako presider, ako leader nila sa isang grupo. Pumunta kami sa Davao, nag-encounter kami. Yung ilang presbyter na kasama namin, wala akong masabi, napakamarunong sila ng submission sa authority. Mga presbyter, ako ang pinaka-chairman nila. Isang team kami. So walang reklamo, dapat marunong ka magpasubmit. Kahit leader siya, pag ako nag-meeting, okay, di sila nagsasalita. O sir, palagay niyo sir, ito gagawin natin. Yes. Do your thing. Ganun dapat, hindi yung bossing ka sa opisina, pagdating sa bahay, bossing ka rin, anak ka lang sa bahay, hello. Right. Diba? Hindi porke malaki ang kita mo, ikaw na nasusunod sa bahay, okay ba yun? Okay yan, Pastor. Porke ang tatay mo mahina na kumita, wala na siyang say. Mali ang structure. Ang palatandaan na nagmamature ka, you submit to the authority.
Sabi ng Bible, children, honor your parents. Nasaan ang honor ngayon? Wala na. Pag inutusan mo yung anak, ano sagot sa'yo? Wait. Sino ba yung wait na yan? Nagigigil ako dyan eh. Sabi mo utusan mo, yes, anak, wait. Yes, yes, yes. Nakakaano yung sino yung wait na yan? Lagi na lang sinasagot, wait. Where is the honor? Nasaan yung honor ng parents? Nawala na. Wala na, Pastor. Sa panahon na namin, parang sobrang tanda na eh. Pag sumiksit yung tatay ko, ang dami namin bata sa plaza sa Nabotas. Halos 100 bata naglalaro. Pag sumiksit ang tatay ko, Uwi na. hindi ko pwede, ang dami maingay doon ha. Pero alam namin yung siksikan na uuwi kami, bakit may lalo eh. Yung mga bata ngayon nakasigaw ka, lumugas na. Yung isopa gusto mo lumabas na. Hello? Honor, mga young people, gusto namin i-test kung nagmamature kayo, bigyan ng task. Right. Turuan magpa-submit. Bakit anak? Pag hindi ka sumunod ngayon, ilang mga anak may problem sa submission? Kita mo, nagtrabaho, hindi mo inutusan sa bahay, inutusan ng manager, nag-resign ka agad. Ano mo inutusan? Nanay ko, hindi ako inutusan eh. Ba't ka nagtrabaho? Dapat umiga ka lang sa bahay. Tama, tama. Pag hindi mo, ang work ethics, unang natutunan sa bahay. Can I get a good amen? Amen. Utus-utusan yung anak nyo. Dahil ko sinasabi sa anak kay Jera, Jay, pag hindi ka sumunod sa akin, pag pumasok ka sa kahit sinong kumpanya, under authority ka rin, bibigyan ka rin ng task. Kaya ang pinapractice ng magulang, yung ability mo to comply, can you work under pressure? Ang kauna-unang work ethics, hindi niya natutunan sa school, hindi sa job, sa bahay. Right. Amen. Tuturuan ko siya ng ethics. Kailangan tayo magturo kasi mas masakit kapag iba. What else? Collaboration. Malalaman mo ang isang bata na lumalago na, kaya niya mag-collab sa ibang bata. Amen? Marunong na siya mag-work as a group. Hindi may sarili sa mundo. Ang mark ng growing, may mga Christian na magaling by themselves. Sila lang, pag inihalo mo na sila, hindi sila marunong. Dapat mag-mature ka. Alam mo yun, magaling ka lang kapag wala kang grupo, pero parang grupo kayo, magpupuntab kayo. Wala na. Parang hindi kaya. Ano para tandaan that you are growing? Marks of maturity. Ang maturity nasusukat sa consistency. Sa commitment. Mature na yung tao yun. Pag sinabi niya ganun, sinasabi niya, ginagawa. What else? Kaya magpasabit. Alam niyo po, kunyari, ang leader mo hindi magaling masyado. Tapos ikaw inaakala mo magaling ka. Ang pinakamagandang palatandaan ng mature, sumusunod ka sa kanya dahil kahit alam mo, dahil siya ang leader mo, sumusunod ka kahit alam mo sa area na yun, hindi siya ganun ka. Amen. Yun yun eh. Kesa sa hindi natin binibigay, kasi parang ganito, hindi ka naging mabuting member, paano ka magiging mabuting leader? Right. Sa Bible School, tinuturo namin, bago ka maging mabuting pastor, maging mabuting miyembro ka muna tagasunod. Yeah. Hindi ka na napasunod ng pastor mo, tapos magpapastor ka. Yes, amen. Ano gagawin mo? Hindi mo masabi na ako po talaga, nag-handle ako ng isang department o naging under ako for how many years. Yan po ay magandang, mga kapatid, collaboration. What else? I-treat natin ang church as a family. Okay? Ano tingin niyo sa church natin? Ha? Dapat ang tingin sa church family. Si tatay, pastor, si tatay, Sister J, yan ang nanay, spiritual nanay namin. Yung mga cell leader namin, mga brothers and sister namin yan. Ang tingin sa church, family. Hindi isang lugar na pinupuntahan. Ang family, hindi ito isang bahay na inuuwian. Family is where your heart, mga kapatid, rest. Kung saan ka nagpapahinga, yun ang pamilya mo. Amen. Dapat pupunta ka dito, nagkakaroon ka ng kapahin. Bakit? Nakita ko na naman yung tatay ko. Amen? Walang katulad ang bahay. There's no place like home.
Kahit tumira ako mga kapatid sa 5-star hotel, amen, tapos yung bahay namin ilang square meter lang, iba pa rin talaga yung bahay. Okay, nakadalo ko sa isang church sa abroad. Amen, nag-preach ako sa ibang church sa ibang lugar. Pero kahit anong gaganda ng simbahan nila, iba pa rin talaga yung home church nila. Amen. Ang tingin dapat sa church, family. Family, excited ka umuwi kasi saan tayo umuwi? Sa family. Yes. Saan ka umuwi kahit gaano ka-traffic, umuwi ka sa family. That's the principle. Right. Kaya ang church, family ito. Sa family may authority. Alam niyo bang nangungutang tayo for the sake of our family? Nilulunok natin ang pride natin for the family. Right. Lahat ginagawa natin for the family. Kung tingin natin sa church family, dapat you will do the same. Totoo ba, sa family natin, nagkakasakitan tayo? Amen. Perfecto ba ang family niyo? Yung Oh. habang lumalaki ba yan, nagtatampo-tampuan, nagagalit-galit, ganun ba ang family niyo? Right. Minsan ang church, dahil ang church ay people, ang people imperfect, minsan di ganyan din, normal lang yun sa pamilya. Yes, normal lang yun. Pero ang hindi normal sa family, yung reconciliation, hindi nagpapatawad. Amen. Dapat ang normal sa family, nagpapatawad. Normal ang magkatampuan, misunderstanding, pero at the end of the day, bakit merong mag-asawa naghiwalay? Merong mag-asawa naman nag-stick together for how many years? Pareho sila nagkasakitan. Ang pagkakaiba lang, nagpatawad ng isa. Right. Pwede, madali naman natin tugtukan ng relationship. Huwag kang magpatawad. Tapos na tayo. Iwalay na. Pero kung gusto natin mag-prolong, magpatawad, choose to forgive. Amen? Kaya sa church na ito, hindi ko mapapromise na hindi kayo ma-intimidate, hindi kayo ma-discourage minsan, kasi minsan sa family, kasama yun. Imperfect ang family. Pero dapat i-commit natin sa church na ito, this is my church. Maraming mga churches yan, pero this is my church. That man is my pastor. Yan talaga pastor man. Now, everybody, ang gusto natin, preacher. Ang preacher kasi, nag-encourage lang sa atin, but nobody wants pastor. Gusto natin, preacher lang nangangaral. Pero ayaw natin ng pastor, shepherding. Kasi yung pastor, mas personal yun. Bibigyan mo siya ng authority sa buhay mo. Pastor, kung may nakikita ka pong hindi maganda, be a pastor to my family. Kung nakikita mo hindi kami maayos, magsalita ka mo sa buhay natin. Pero yung preacher, pinapakinggan na niya. Pagkatapos uwian na. Hello? Kung ito'y church, church mo ba to? Amen. May anak kang pastor, may chewing kang pastor, may kapatid kang pastor. Ano ako? Ano ang church na ito? Dapat kahit may churches ang anak mo, ang chewing mo, alam mo, this is my church. Amen. Dapat hindi magulo yun. Hindi yung church ko lahat yan, pastor. Hindi pwede mag-ignore ka sa lahat ng school. Isang school lang. Pwede ka ipag-pray ng anak mo, pero hindi ka pwede ipag-pray as a pastor. Praise. Paano ba manalangin sa pastor? Iba yung panalangin ng pastor sa tupa niya. Iba yung panalangin mo sa nanay ko, sa tatay ko. Iba yung panalangin, mga kapatid, sa spiritual father ka na nagsasimula. Can you say amen? So, dapat i-treat natin ang church natin as hindi to apartment, dormitory, nagbibihis ka lang. Madumi yung damit ko, balita ko, pray ako ng konti sa church. Hindi ganun dapat ang tingnan dito, family. Pag umuwi ka sa bahay mo, medyo may sira ko. Pastor, parang yung bahay natin may konting ano Ano ba may tutulong mo yan? Kasi family yung tingin mo. Di ba? Di ba kasi nakatira ka dun eh. Di ba? Dumadalo ka dun. Halos 5 years ka nung dumadalo dun, 3 years. Pamilya mo na yan. Kasi dapat may commitment. Hello? What else? I-treat natin ang church natin as a team. May goal tayo. Kagaya nakaraan, ang goal natin magdala ng bisita na 500 sa buong taon. Hallelujah. Magdala ng 3 bisita, prayer for 3, may goal tayo. Na dahil isang team tayo, si pastor ang coach,
Okay? Lahat tayo ay team, nagkakasama ng goal. Okay? Ito goal natin. So dapat, mag-agree tayo at support si God. Pastor, ano ba na naman ang gagawin natin sa church ngayon? Excited lahat. Hindi yung, ano kaya gagawin natin? Magkaiba yun eh. Excited ka dapat. Bakit isang team tayo? Meron isang team. Ito po. Na-move mo na ba ang family mo as a team? Now, yung family kasi, walang hindi yan, minsan hindi kayo nag-work as a team. Basta nanay, nariyan, permanente yung tatay, yung mga anak. Pero sumali na ba kayo sa context ng team? Makikita mo. Sasakit ang ulo mo. Kasi hindi mo na-try na mag-lead ng isang team. Sumali kayo sa context ng family, nakikita mo puro ka sermon. Kasi makikita, ang hirap mag-lead ng isang team. Kahit isang family kayo, pero dapat nga i-given. Pag isang family kayo, isang tingin lang ng nanay mo, alam mo rin, gumawa na yung mata, wala pa rin pakiramdam eh. Body language yun, di ba? So dapat nga sa team, dapat mas collaborated, mas nag-work kayo as a team. Dapat ang church, sige natin, isang team kami. Team leader namin si Pastor. Para class ng gulam, sinusuportahan namin yan. Bakit isang team kami? Yan. Hallelujah. Ramdam mo ba yung part ka ng team? Ha? Part ka ng team. May mga player minsan hindi nag-play. Kumaga sa basketball, 6-5 lang pinakasalang. Yung iba bangko. Pero nag-cheer naman yung iba. Go pastor, di ba? Yung mga nag-play, nag-cheer. Hindi yung, wala ka na nga, hindi ka na involved. Tapos hindi ka pa nag-cheer. Ano ka na? Ba't ka pa naging ano? Bakit ka na, di ba? Dapat part ka. Diba? Anak mo sumali sa contest. Naroon ka, ano ginagawa mo? Nag-cheer ka. Binuboost mo yung moral niya. Kaya mo yan din. Ako mga ito, wala na yun. Dapat tayo, mga kapatid, yung work as a team next is church. We see the church, esteem the church as an army. Isang legion kami, isang grupo ng mga sundalo to. Si Pastor Mami, commanding officer. Ha? Okay ba yun? Left, right, itong goal natin. Tingnan niyo po. Kapag ang tingin natin sa church ganyan, conquest, may conquer tayo. Pastor, yung school ng anak ko, wala pang Christian doon, i-conquer natin yun. Okay, magpapaano si Pastor, sige, mag-focusing tayo. Dapat tingnan natin ang church as ang army. Kalipunan ng mga sundalo. Kaya sa church natin may training. Kasi hindi po pwedeng ang kawawang cowboy. May baril, walang bala. Ano sunod? May bulsa, wala namang pera. Hindi po pwedeng isasapa kayo sa laban, may baril nga kayo, hindi kayo makaputok. Dapat well trained. Well equipped. Kaya may training sa church. Bakit? Army tayo, nilaban tayo. Mas marami pa, mas organized pa ang masasama kaysa mabuti. Amen? Ang problema na mabuti, hindi nagkakaisa. Pero yung masama, nag-agree sila, gagawa sila ng masama. Pero yung mabuti, hindi kalak. So dapat we esteem the church as an army. Look at their goal. Submission. Do what the leader says, even though you don't agree with it. The choice is not yours. Pag sa military, ganyan ang concept nila. Pagdating sa submission. Yes sir, yes sir, yes sir. Kaya misa ka na-abuse ang authority sa army. Kasi nga, yun ang kanilang tingin. Ano tingin nila? Ikaw mo yung church ng army. Kapag sila chinarge, inutusan, may pinagawa. Ito ang concept nila. Ours is not the reason why, but ours is to do or die. Ang kanilang motto, hindi tanungin bakit. Ang tanong nila, gawin lang. Ang kanilang concern, gawin lang o mamatay. Nalala ko sa Alexander the Great, yung kasadsaran ng kanyang pick-a-pick ng kanyang popularity. May isang bayan daw, mga kapatid, na sinakop sila. Ang ginawa niya, mga kapatid, hindi na nila ginera. Pinakita niya lang gaano ka-committed yung mga sundalo niya. Pag sinabi niya, tumalong kayo sa tulay, walang question yung lahat ng sundalo niya. Tumatalong.
Sabi niya, ganyan ka-committed yung sundalo namin. No question asked. Tumatalo sila sa cliff, sa bangin. Walang question. Grabe. Di sa church, hindi naman natin gagawin yan, di ba? Ang sinasabi ko lang, yung submission nila sa authority. Wow. Sa military, kaya nilang i-devote ang kanilang sarili. Yung ginagawa dito, hindi tayo ganun ka-committed na devote. Pag may gagawin si pastor, ina-question pa natin. Right. Gagawa tayo ng program, hindi natin sinusuportahan. Pastor, ba't wala tayong program? Kasi nag-program tayo, hindi kami dumadalo. Amen? Kasi dapat, ang program sa church, kita mo, yung mga pabinggo sa plaza, pabinggo ni mayor, ni mayora, sinusuportahan. Pero kapag sa church may activity, nilalangaw. Pagod na pagod pa mag-text mga coordinator, sinisin pa. Hindi pa sumasagot. Walang bingo, pastor. Walang bingo. Ano nangyari sa Holy Ghost? Di ba? Kaya kailangan natin na tignan ang church as an army. Kapag mayroong dinedelegate na command, ang tingin mo, susundin natin yan. Pinag-isipan, pinag-prayan. What else, mga kapatid? Hallelujah. Second mark of growing Christian that you are growing is the mark of ministry. May ministry ka na, best. Sabi mo sa'yo na nabi, best, mature ka na ba? May ministry ka na? Ano ministry? Ang pagdalo sa church, that is our duty. Yung extra mile, meron ka pang hinahanap na ministry. Hindi ka lang nasa church para sumamba. May extracurricular activity ka pa. Ano yun? Nagtuturo ka ba sa bata? Nag-supervise ka ng bata? Habang nag-worship ka, hindi ka lang nakaupo dyan, meron ka pang ministry. Look at the attitude of Jesus. Siya ay servant leader. Siya ay Diyos ng katawan tao, pero nag-serve siya, nag-minister siya. Kaya, yung mga observation ni Rick Warren, a Christian who doesn't serve is a contradiction. Kasi yung Christ na tumawag sa atin, servant, kung hindi ka nag-serve, you're great contradiction. Hello, kaya tanong ko, anong ministry mo, best? Dapat may ministry ka. Pastor, sa support po ako, financial support ng ministry natin. That is a ministry. Amen? Yung hindi kaya ng iba, leave it to me. Ministry yan, kasi hindi kaya ng iba. Okay? Ano pa pwedeng natin gawin? Kung ikay talented na carpenter, okay, dapat ang church mo reflection ng iyong giftedness, ng iyong talent. Yan, carpintero ka, pastor, ano pwedeng pupugin dito? Yung mga tao. Yung mga sira-sira, ikumpunin natin. Yes. Bakit? Church natin to, then lagi mong inaalok yung kamay. Bakit? Ang mark ng maturity may ministry. Tignan mo dito. Ano pa natandaan ng anak ko lumalago na? Binibigyan mo ng task. Okay, na, walisan mo ng tuwang. Okay, ikaw na maghugas ng pinggan. Okay, ikaw na magsaing. Ikaw na rin maglaba. Ano nang gagawin mo, ma? I-supervise kita. Yes. Ano yung ibig sabihin? Para tandaan na nag-grow ka sa church, may ministry ka. Ito ang tanong ko, ano na ministry mo? Pag mga ilang buwan ka sa church, okay lang yun. Pero kung tumatagal ka na, dapat meron ka ng ministry. Kaso wala naman kasi magagawa sa church eh. No, marami pong pwede magawa sa church. Ang mundo, punong-puno ng talented people, gifted people, pero walang opportunity to serve. Sa church, we provide opportunity. Bakit may cell group? Everybody can become as a leader. May opportunity na mag-serve. Pwede ka mag-pray sa tao, manalangin sa tao, mag-serve sa tao. Pwede ka maging sa leader. Every Sunday, kung marunong ka maging sound technician, pwede ka tumugtog, pwede ka kumanta, pwede ka kumakanta, manalangin ka na lang. Huwag mo na ipilit na kumanta. Bakit? You do a great service, sa church natin kapag hindi ka kumanta. Okay. Next is the mark of maturity is mark of mission. May mission na. Alam niyo po ba na every single minute, 55 people ang namamatay? 3,333 every hour, 80,000 unsaved people die every day. Hindi ko na-update dyan.
Ibig sabihin, unti-unti ka pa nag-grow ka, yung mission ni Lord, magiging mission mo lang. Ang tanong, kapag ang buhay walang purpose, walang mission, that is empty life. Sabi ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death. Ang malaking trahedya sa buhay, hindi mamatay. Buhay ka. Ang ganda ng buhay mo, bigla ka namatay. Ay, kawawa naman siya. Hindi. Ang pinakawawang tao, yung nabubuhay, walang mission. Yung kasabayan mo namatay na ba't buhay ka pa? Kasabayan mo sa edad, patay na buhay ka pa. May mission ka pa. Sabi mo sa karabi, brad, sister, may mission ka. Kasi the moment na wala ka ng mission, mamamatay ka. Kaya si Jesus, kahit tumawid sa dagat, kahit binabagyo ang dagat, alam niya, hindi ako mamamatay dito. Bakit? Ang mission ko mamatay sa cross. Hindi ako mamamatay sa lingkod. Bakit? Importante na malinaw ang mission. Alam niya, hindi ko ikamamatay ko kahit kagatin ako ng lamok. Hindi ako nagdidengge. Hindi ikamamatay ko ang dengue. Bakit? Ang aking mission, ang aking purpose, mamatay sa cross. Malinaw yun. Kaya kahit ilang beses siya tumawid ng dagat, alam niya, hindi siya mamamatay sa dagat. Right. Ang ikamamatay ko, hindi infeksyon. Ang mamamatay ko, mamamatay ako sa cross. Right. Amen. Magbibigay sa'yo ng tapang in life kapag alam mo yung mission. Ang question ko, may mission na naman. Huwag ka lang gumawa ng mission. Ang mission natin, hindi mission impossible, mission possible. Kasi nagawa na Jesus yun. Right. Amen. Ang kanyang mission is to save, iligtas yung mga dapat iligtas. Ang good thing is, pwede tayo magkaroon ng participation. Ilan dito ang na-invite nyo na throughout your church life? Sino dito nakapag-invite na ng tao sa church? Na-invite na kayo sa mga parties, mga pangarienda ni Mayor, okay? Pag-meeting ni Mayor. Like kayo na nag-drug, di ba? Isang kalad-karin tayo kung saan may event, nakakalagkad eh. Ang tanong, ikaw ba nakakalagkad ka ng tao sa church? Like yung sinasabi, dapat mga kapatid, ang tingin natin sa buhay may mission, may purpose. Ang palatandaan na lumalago ka na, estudyante ka, hindi ka lang nasa school para mag-aral, may mission ka. Ano yun? Ma-inspire ko ang mga young people na maglingkod sa Diyos. Sino mga employee dito? Yes, naroon ka para magtrabaho sa inyong kumpanya, pero may mission ka doon. Ano mission mo? Let your light so shine para gamitin ka ni Lord na mag-share ng gospel. Dapat, kaya mga estudyante, bawal bumagsak sa pag-aaral. Paano ma-inspire ang kapwa ko estudyante na ito ang nagagawa ng may Diyos? Kita mo, na-inspire ako. Right. Yung Amen. pag tinuro mo buhay mo, ito, puro cutting classes, puro bagsak, nakikusap ng mga magulang ko. Hindi ko ma-inspire. Hello? Amen. Kung mga empleyado naman dahil may mission ka, gusto mo ipakilala sa Jesus, hindi ka laging late. Oras ng trabaho, naka-Facebook ka. Kung ako manager mo, tatanggalin kita eh. Binabayaran kita eh. Tapos lagi ka naka-online, hindi ka kita, naka-advice po sa sa'yo. Konting iyak, mga kapatid. Konting iyak. Diba yan? Anong point po natin, mga kapatid? Dapat may mission ka. Ano mission mo? Yung mission ni Lord, go and make disciples. Go and make disciples. Napakagandang mission, mga kapatid sa buhay. Kapag nag-grow ka, lumalalim. Hindi ka na nag-i-exist. Nagiging significant person na. Nag-a-add ka ng value sa iba. Alam niyo like yung sinasabi ito. Ano ang ministry ng church? Yung sinabihan ng doktor na mamamatay ka na, sinasabi natin may pag-asa. Nasira ng pamilya, ang kasalanan sumisira ng pamilya. Pag sira ang pamilya, pagdating sa church, sinasabi natin, Brad, may pag-asa. Hindi mo kaya mag-aral, sasabihin ng Panginoon, kaya mo mag-aral. Ano trabaho ng church? Nagbibigay ng pag-asa. Kaso ano ang pinaka-well-funded na institution? Hindi church. Ang church na nga lang, ang kali sa isang lugar kung saan nagbibigay tayo ng pag-asa, pero ang church na ito hindi well-funded. Amen? Wala nagpupuntong congressman dito. Amen? Walang subsidy na kukuha tayo sa gobyerno.
Kung meron tayong ginagawa dito, nag-aambagan lang tayo. Pero we do a noble job, ginagawa natin mission ni Lord, pero walang funding. Kaya tayo nakakaunawa ng mission ni Lord, ng heartbeat ni Lord. Tayong kaunawan dapat mag-extend ng help kapag kailangan natin. Yes, amen? Mission. Pastor, paano kung malaman lumalago ka na? Dapat may mission ka sa buhay. Sino dito mga employer? May business ka. Ang isa sa mission mo, gamitin mo ang influence mo para makakilala mga tauhan mo sa Panginoon. Amen. That's mission. Sino dito maraming anak? Ang dami mong inanak. 7. Tapos lahat mapupunta sa impyerno. Ang laki ng pananagutan mo. Bakit? Pinapakain mo sila. Sa isang bed lang kayo natutulog, isang bahay lang. Pero wala kang influence sa buhay. Amen. Make that your mission. Amen. Magkaroon tayo ng mission. Kapag ang tao nagmamature, may mission. Malinaw yung purpose. Kasi kapag kahit mahirapan ka, basta malinaw ang purpose, gagawin. Sabi mo sa katabi, are you growing? Last, mga kapatid, is the mark of multiplication. You may begin small or little. Pwede ka magpasimula maliit, parang seed. Ang puno, nagpapasimula sa seed. Pero as it grows, mga kapatid, magiging puno siya, tapos mag-multiply. John 15, I am the vine and ye are the branches. Ang sanga na hindi nagmumultiply, nagbe-bear ng fruit, pupatuloy. Ano pala tandaan na nag-grow ka? Nagmumultiply. Ito ang tanong ko, na-multiply mo na ba ang pagkatao mo sa iba? Ang law ng multiplication nito, bago ka mag-multiply, dapat maayos. Kung pangit, huwag mo nang paramihin, may dami pa yung pangit. Ang number 1 rule sa multiplication, dapat maayos. Ito, pastor, maayos na to. Maganda to. Tsaka mo yung multiply. Parang ganito. Kapag tayo lumago, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Gayahin mo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Isa sa maganda, mga kapatid, paraan ng multiplication is discipleship. Kaya si Jesus, He multiplied Himself through discipleship. Alam niya, 3.5 years akin na sa langit. Anong ginawa niya? He poured out Himself, mga kapatid, sa buhay ng 12. Kaya pag akyat niya, may 12 Jesus sa earth. Kasi kanyang personality, ang kanyang faith, tinransfer niya ang kanyang personality sa 12. Kaya sabi nga ng mga tao doon, parang kasama talaga man ito, mga kasama ni Jesus kasi yung ways niya, yung paraan niya na-adapt niya. Anong para tanda na gumuro ka? You multiply. Jesus started with 12 men, He trained them, then they multiplied. Tinrain muna bago nag-multiply. Tanungin mo yung sarili mo, pag ako ba dumami sa church, makakabuti, makakasama? Hindi, isipin mo lang. Yung katulad ko, ikaw kasi nakakalamin. Kapag dumami yung katulad ko, bless na bless ang church kami. Kasi ako ay giver, ako ay ganito, ako ay ganon. Tanungin mo rin, kung ikaw ay nadami. Amen. Makakabuti. Kita mo magiging marami katulad mo. Eh kung chismosa ka, patay na tayo. Hindi ang daming chismosa dito. Amen? Kaya kung ang pag-multiply natin, yung mabuti. Isipin mo, kung 5 kayong chismosa, ay nag-multiply kayo. Di kalahati ng church chismosa, nakakatakot yan. Di ba? Pwede. Ang chismosa pa naman, may sarili silang way, kahit hindi mo introduce. Sister, ito pa rin chismosa ng Canto 13. Ito pa rin chismosa ng Page 7. Yung mga chismosa, may sarili silang paraan. Kung nakita sila, gusto nila gumanang alam ng this. Wala yan. Ano point mo natin, mga kapatid? Kailangan natin alamin paano mag-mature. Ang strategy natin sa church ay mag-win, mag-consolidate, mag-disciple, mag-extend. Winning the harvest, gathering the harvest, preserving the harvest, building the harvest, at tapos natin i-build is extend. Ito yung areas na dapat tayo lumago: physical, emotional, financial, relational, and spiritual. May mga tao, great leader. Wala akong masabi. Pero nang dumating ang problema, hindi sila physically fit.
ikinamatay nila yung problema niya. So dapat yung problema kasabay yung mental health pati physical health. Kapag dumating ang pagsubok, hindi ka prepared kasi mag-suffer katawan mo. Magugubo. Kaya dapat talaga palagunin mo rin ang iyong physical health. Palagunin mo itong katawan ito. Bakit? Tirahan mo ito, ikaw na. Walang ibang nakatira dyan kundi ikaw. Kahit okay yung kaluwa mo, bumigay na yung katawan, sa langit na tayo magkikita niya. So please take care of your body. Bakit? Sabi ng Bible, honor God with your body. Okay? One way ng pagpapasalamat mo sa Diyos, the way, mga kapatid, you take care of your body. Lord, salamat sa buhay, kaya iniingatan ko itong katawan na ito na binigay mo. Huwag po nating abusuhin. Ito po yung ilang mga step bago tayo mag-end, mga kapatid. Is, una, indifference and uninvolvement of membership. Ang mga barrier sa paglago, indifference. Pagiging walang pakialam. Amen? At ayaw mag-involve sa church. Ang tawag dyan is Department of Indifference. Amen? So what? Amen? Mga ganyang mga attitude. Okay? Ang sabi ni Plato, mga kapatid, the price good men pay for indifference to public affair is to be ruled by evil men. Yan ang parusa sa mga taong natutuwid. Then ayaw natin makialam sa public affair, sa politics. Sino naglulok-lok ng mga politician natin? Yung mga evil. Right. Kasi ayaw natin magsalita. Ah, Pagkaya nakaraan, sinusulong yung Sojimin. Ayaw natin mag-post, magparamdam ng expression ba kasi may mga kaibigan tayo. Kaso kung na yan, may isalang na. Dahil lagi tayong tahimik, ayaw natin makialam. They let evil men to rule us. Kaso, nabubuhay pa rin tayo sa Pilipinas. Hindi dapat makialam ka, i-express mo. Hindi puro pray ka lang ng pray, mga kapatid. Sabi ni Plato, the price good men or Christian pay for indifference to public affair is to be ruled by evil men. Ito personal ko lang po ito nakarecord naman. Kung ako may choice, kung may mga kapatiran tayo maayos, mature, maganda tayo maluklok sa posisyon niya kasi gusto nila mag-serve. Kaya mo, ayaw natin sumali dyan. Kasi sino-sino ngayon ang magbubo sa atin. Tapos mag-reklamo tayo. Kasi ikaw na lumuklok niya, ikaw din bumoto niya. Pero of course, ang good governance, calling po ang pagiging servant in public servant. Calling po yun. Kasi may mga taong good people pag nilagay mo dyan na corrupt. Si Daniel, nang nilagay dyan, tatlong administration, nag-shine siya. Tinanapan siya ng butas, wala. Perfect, excellent ang kanyang spirit. Pero may mga tao kasi, siyempre may pera dyan, baka makurang ka. Kung ako may choice, kung talagang okay ang puso mo kay Lord, at gusto mo talaga mag-serve, okay din yan. Kesa lagi tayo nagreklamo. Kasi nga, walang Christian na tumatakbo. Ayaw natin makialam sa public affair. So we let the evil to rule us. Maganda rin minsan, kung may talagang hindi ka masyadong busy at hindi gusto kang gawin, okay din mag-serve. Right. You give a try, mga kapatid. Right. What else? Cold and lukewarm commitment. May commitment naman, kaso malamig. Malahiningan. Okay? Yung malahiningan parang oo na hindi na oo. Alam mo yun, hindi maintindihan. So dapat mga kapatid, pag sa church, passionate tayo. Alam mo yun, basta sa church lagi ako on, baso. Hindi yung i-warm up mo pa, i-cheer mo pa. Dapat ang natin, ang ating bias, kung meron na tayong biases. Pag sa church, lagi lang naka-incline ko support. Bias na natin. Kasi church people ako. Naka-incline talaga ako to do good, to support our church. Bakit? Ang isa sa hadlang kung bakit hindi tayo malago, malamig. Kaya, ang tanong ko, malamig ka ba o mainit? Ba't ka nakahawakan ng demonyo ng kaaway kasi malamig ka? Subukan mo bakal painitin mo, walang makakahawak yan. Right. Men, dapat mainit ka lagi. Kaya ka mga kapatid nanlalamig, men,
dahil sa, siguro, you surround yourself with mga activity na hindi maayos. Hindi maayos. So what else, mga kapatid? Premature satisfaction. Dagdag po natin. Tapos, last is visionless and burdenless Christian life. Yes, nag-i-exist ka, nasa church ka, pero wala kang nakikita sa unahan. Parang ganito, ano ba ang nakikita niyo sa church natin years from now? Dapat meron kayong vision sa church natin. Pastor, I'm looking forward na one day ang church natin mag-grow into hundreds, even thousands. May vision ka sa church. Kaya may vision ka, may participation ka. Okay po ba yan? Meron kang burden. May kabigatan ka. Okay? Kasi pag nawala ang burden, parang ang ginagawa mo dito, parang dumadaan tayo sa dating lingling natin, upupulan tayo, tapos nakikinig, labas punta dito, labas doon, upulan tuwing Sunday. Yan po yung, kita mo yung pinanggalingan natin religion. Walang progress as a person. Kasi nga, umupulan tayo, ang means natin umupo. Pero, yung mga ministry, mga kapatid na involved ka, mahirap iwanan yung simbahan na meron kang ministry. Mahirap. No? Part ka na ng ministry ngayon na pamahal ka, may investment ka. Yung pamilya, wala kang hirap, ang dali iwan ng pamilya rin. Pero alam mo na halos mabaliw ka para mataguyo dyan, nabaon ka. So, hindi mo bibitawan ng pamilya rin. Kahit mag-away kayo na sobra ng asawa mo, ang laki na ng hirap natin dito. Kapag sa church, wala kang participation. Madali iwan. Nakita ko yung mga tao, mga na-dito sa church natin, na biglang nawala. Yung mga tao walang burden. Amen. Hindi nagkaroon ng kabigatan, mga kapatid sa church. Wala siyang ministry. Amen. Walang ministry. Naniniwala po ako sa church natin, lahat ng kailangan natin narito na. Lahat ng personal na kailangan natin sa church to have a good church, great church narito na. Ang potential narito na. Kailangan lang i-develop. Kailangan lang mag-volunteer, pastor. Ano ba may tutulong mo sa church? Ano ba pwede ko maiambag? Kung kayo po ay mayroong managerial skill, training, malaking bagay yan sa leadership ng church natin. Okay? Hallelujah. Negligence to Christian duty. Kaya tayo mga kapatid hindi lumalago, we neglect. Prayer, devotion. Turo natin ang karaan how to backslide. Gusto mong mapalayo sa Diyos, unang-una, huwag ka mag-pray. Sunod-sunod yan, huwag ka mag-pray araw-araw. Unti-unti yun. Yung puso mo titigas. Okay, hindi ka na excited kay Lord. Hindi ka na naniniwala may magandang mangyayari sa buhay mo. Ako ang pinaka-unang ginamot ko sa isip ko, kasi may ilang taon na rin ako pastor. Parang sinabi ko, nakita ko na the best year of my life. Hindi na ako excited. Pag nawala na excitement sa buhay, nagkakaproblema. Right, amen. And we will end with this story na po din. Merong pastor ng Children's Largest Church in America. Siya ang pinakamalaking simbahan ng mga bata. Street children ng kanyang church. Ang kwento niya is, nang 12 years old siya, yung nanay niya single parent, iniwan siya sa New York City, sa isang certain street. Ang sabi ng nanay niya, Christmas yun, December 24, sabi niya, "Nak, bibili lang ako ng pagkain natin, babalik ako." Pag-iwan sa kanya, 3 oras hindi na bumalik nanay. Iyak siya ng iyak doon sa New York Street. Pasko pa lang. Iyak siya ng iyak, "Nay, nasaan ka na? Ang ginawa, anong gagawin ko?" May isang pastor na dapat nadaanan siya. Tinanong sa Brad, "Anong problema?" "Nanay ko po, iniwan ako dito." Matagal niya lang sinasabi yan na talagang aalis siya. Sabi ng pastor, "Gusto mo, i-adapt kita sa church. Pag-aralin kita. Pero gusto mo magpastor, magpastor." To make the long story short, mga kapatid, itong batang ito naging pastor. Tapos ngayon siya ay pastor ng pinakamalaking children church. Alam niyo ba ang ginagawa niya noong December 24? Pumupunta sa New York City kung siya sa iniwan. Tinanong sa mga church member niya, pati mga staff niya, "Pastor, may celebration tayo sa church. Bakit tuwing December 24, narito ka sa New York Street?" Sabi niya, "Nare-remind ko ang aking sarili. 12
20 years ago nang iniwan ako ng nanay ko. Yung takot ko, yung kaba ko, ano mangyayari sa akin. Kasi sinasariwa ko yung burden na natanggap ko. Kasi kapag naging successful ka na, sabi niya, at nakalimutan mo na bakit nagtayo ka ng church, nakalimutan mo yung purpose. Kasi natakot ako. Kasi naramdaman ko yung feelings na iniwan, walang direksyon, hindi ko alam ano mangyari sa future ko. Itong ginawa kong motivation para magtayo ng isang malaking church ng mga bata. Ang sabi niya, ayoko makalimutan yung bagay na ginawa ng Diyos sa buhay. Anong problema? Minsan pa din tayo passionate, nakalimutan mo na yung ginawa ko. Siguro this morning, mga kapatid, maging paalala to sa atin. Dati passionate ka, hindi pa tapos ang sermon, umiiyak ka na. Hindi pa tapos ang worship, umiiyak ka. Pero ngayon, siguro naging convenient na siguro ang buhay mo. Siguro yung pangarap mo, yung iba nakamit mo na siguro. Kasi dati, hindi pa tapos ang kanta, umiiyak ka na. Bakit? May pinagdadaanan ka. Kasi ngayon nakalampas ka na. Dalangin ko mga kapatid, let this preaching be a reminder, sana huwag mo makalimutan. Na yung mga panahon na hindi ka makatulog, panahon na hindi mo alam kung saan kung ano pang mangyayari sa buhay mo. Yung mga panahon na takot ka, na palapit ka sa Diyos, sana ito yung preaching na magpaalala, sino ka 5 years, 10 years ago. Kaya wala ka ng sigla, hindi ka na passionate mag-worship, kasi nakamit mo na yung pangarap mo. Ang pastor na ito, every December, pumupunta sa place na iniwanan siya. Sabi niya, gusto kong sariwa lagi nangyari sa akin. Kasi ito ang motivation ko para tumulong sa mga bata na kapuspana. Kasi pag nakalimutan ko kung ano na-experience ko, hindi na ako tutulong sa mga bata. Mag-iba ako ng tarin. I always remind myself, bakit ka naging ganito? Kasi nagka-burden ka sa bata. Tatay pa tayong lahat sa oras na ito. Thank you, Jesus. It is my desire sa pastor na lahat po tayo mga kapatid, especially sa ating mga kapatiran, is we continue to grow even in this time of pandemic. We need to grow our relationship with God at ang ating mga devotional, ang ating journal mga kapatid ay dapat po nating fokusan. Dapat din tayo lumago sa ating commitment with God, sa church natin, sa ating pong relationship at sa ating ministry. Commitment, kailangan natin lumago sa ministry po natin, sa mission, sa ating discipleship, at sa ating personal na discipline. At sa mga kaibigan po natin na hindi pa tinatanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, gusto ko rin mag-offer ng prayer para po magkaroon kayo ng opportunity na matanggap ang Panginoon as your personal Savior. Lahat tayo mananalangin, Panginoon. Salamat po sa great message na amin napakinggan, to grow or die. Isang malaking desisyon na dapat po namin gawin, Panginoon, araw-araw. Pero gusto po namin piliin na lumago sa aming pananampalataya, sa aming commitment, Panginoon, sa aming pong mission, Panginoon, at sa aming pong personal na paglago sa iyo. Dalangin ko rin, Panginoon, na give us wisdom and passion sa mga bagay na ginagawa po namin, Panginoon, lalo sa aming pong spiritual journey. Dalangin ko rin sa mga kapatid po namin, kaibigan, na sumabay sa prayer na ito, na gusto kang tanggapin bilang sariling tagapagligtas. Lord, I pray, abutin mo po sila. Hayaan mo, Panginoon, na patawarin kami sa aming kasalanan. At tulungan niyo po sila, Panginoon, na matanggap ka bilang sariling tagapagligtas. Tanggalin mo ang aming mga takot, tanggalin mo po, Panginoon, lahat ng guilt na nasa amin, sapagkat ang iyong dugo ay sariwa sa mga taong sincere na nanalangin, pero ito naman ay tuyong-tuyo sa mga taong so proud and conceited. Pero ngayong hapon na ito, Lord, please help them, O Lord, na nag-join sa amin sa panalangin para tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas. In the name of our Lord Jesus Christ, we accept you, Lord, as a personal Savior. In Jesus' name. Amen. Salamat ng marami mga kapatid. See you po next Sunday sa ating pong live streaming.